ng newly engaged couple ang kanilang kasal. Ang magkasintahang Edsel at Lisette naman dumaan muna sa butas ng karayom bago magkaroon ng happy ending. Wala pa kasi silang isang taon na magkasintahan ay dumating ang petisyon ni Edsel at umalis siya patungong Amerika. Malayo man sila sa isa't isa, pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang relasyon at hindi bumitaw sa pangako na muli silang magkakasama balang araw. Set up namin, everyday phone calls kami, Skype, gano'n. Si Lisette kasi mabait at saka masyadong pasensyosa. Siya lang nakaka-tolerate ng attitude ko. So kung naisip ko, kung siya magiging makakasama ko, magiging magulang magiging ina ng mga anak ko, siguro magiging masaya kami. Nag-research si Edsel sa internet para sa mga idea at dito niya nakilala si Charis, isang event specialist. Sabi ko kung ano bang idea ang gusto niya since hindi ko siya kilala. Nag-send siya ng video. And then sabi ko, okay, ito yung idea niya. Hanggang sa makabalik na sa Pilipinas si Edsel. Bago iatid ni Edsel si Lisette sa trabaho ay niyaya niya muna itong dumaan sa coffee shop. Maraming nakapulap. Kasi nakala ko lang mga magkakabarkada, magkaka-classmates na magkakasama, na na-occupy na nila halos yung buong coffee shop. Tapos habang nakaupo na kami, biglang nagulat ako, may kumahanda. Nakala ni Lisette na nag-i-ensayo lang ang mga bata, kaya sila kumakanta. Napukaw din ang atensyon niya sa isang magkasintahan na nakaupo malapit sa kanila at magkahawak ang kamay. Sabi ko, wow, ang sweet naman. So may mag-video pa ako ng buong na binibidyohan ko talaga siya. Habang aliw na aliw ang kasintahan, hindi naman mapalagay sa kaba si Edsel. Kinakabahan ako dahil maraming tao nga. Kasi nga, hindi ako sanay dun sa mga ganyang public show off. At ang tumigil na sa pag-awit ng mga kabataan, ito na ang naging hudyat upang isakatuparan ng sandaling pinaghandaan ni Edsel. Tumayo siya. Binigyan niya sa akin yung flowers. Tapos, alam mo, sobrang hindi speechless talaga ako na naiiyak na ako nung day. Actually, meron pa akong sasabihin Hindi lang will you marry me meron pa akong sasabihin sa kanya Kaya lang nakalimutan ko lahat Will you marry me? Yes. Ang kay Edsel, nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang matamis na oo ni Lisette. Right that very moment, feeling ko I'm the luckiest girl alive. Parang ganon. Paliwanag ng eksperto, hindi lang basta romantiko kundi malalim magmahal ang mga Pilipino. Will you marry me? Annabelle J. Ortrono. May tuturing na rin daw na moderno ang pagpo-propose ng mga lalaki sa mga pampublikong lugar. Malayo sa sinaunang tradisyon kung saan pamilya lamang ang saksi sa marriage proposal. Mayroon kasi tayong kaisipan na sa Pilipino na gusto kong patunayan sa'yo na mahal kita. Kaya kapag isang patunay na mahal kita, hindi ko ikinahihiya na sabihin sa buong mundo yung hindi ka natatakot na aminin sa kanila na minamahal mo ang taong ito. Kinasal sina Edsel at Lisette Nobyembre noong nakaraang taon. Igan sa panahon ngayong kaliwat kanan ng krimen at aksidenteng nakahagip ng CCTV camera, masarap isiping nakukuhanan din ito maging ang mga mahalagang sandali ng ating buhay. At laging tandaan, ang tamis ng pag-iibigan dapat manatiling wagas at ligtas sa anumang uri ng karahasan. Igan, mula po sa amin sa Alisto, isang masaya at ligtas na araw ng mga puso sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman ang Glavio, maging alisto! Kayo'y naging bahagi ng mga maaksyong pangyayari sa Alisto.